atong dunganan sa pagbasa. All together now, verse 5, ready? Verse 5 ug verse number 6, Matthew 6, 5 and 6. Verse 5, all together, basa. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, which is in secret, and thy Father which sitteth in secret shall reward thee openly. Ang Diyos, magadugang panalangin sa pulong. Let's pray. Ang puta. Gamhanan, langit na namo nga mahan, Ginoo, salamat sa kahigayunan nga makasimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Sa Ginoo, sa pagtuon sa mong pulong karon nga gabi, we are praying, Ginoo, for wisdom. Ginoo, tabangi mi nga mapanalanginan sa imong pulong. Tabangi mi nga masabtan pag-ayo ang imong pulong, Amahan. Giyahin ni o Dios, tungod kay gila namo, Ginoo, sa among pagpanabot, wag mi mahimo. Pero nagtuo mi pinagi sa leading sa Holy Spirit, masabtan pag-ayo ang imong pulong, Amahan. Gamitan mo alagad sa pagsaysay ni o Dios. O giyahi, Ginoo, ang matagusa nga masabtan ang imong pulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Na dinhi sa Matthew chapter 6 verse 5 and 6, makita nato ning verses mahitungod ni sa pag-ampo, mahitungod sa ato ang prayer. So ang prayer is petition. Muna siya ang pag-ampo, ato ning petition didto sa Ginoo. Ang prayer is muna siya ang ato ang way of communication sa Ginoo. Makig-istorya ta, makahangyo ta diha sa Ginoo. So sa prayer, na time of begging, kana bitawng magpakiluoy gyud ta. But usually ang prayer nga ginahimo nato as Kristohanon is more on asking. Of course, sa atong asking, daghan man ang pamaagi sa pagpangayo. Nay mangayo ta nga moratag si kinsa, Ginoo mo ni akong gikinahanglan. Ang paminaw nato ba kitay boss bitaw? Kani, kana. But the best thing sa prayer is to beg. Kanang magpakiluoy ta atubangan sa Ginoo. Lord, tabangi ni. Ginoo, mo ni ang among gikinahanglan. So, sa mga estudyante, kinahanglan gid mo mag-beg sa mga members sa church, sa atong trabaho, sa tanan nga atong pangayoon o gihangyo diya sa Ginoo. Dapat tun-an nato atong kaugalingon nga mag-beg, magluhod, muhilak, atubangan sa Ginoo. That's begging. Sa Bisaya pa, manglimos. Manglimos gid ta atubangan sa Ginoo kay Lord, wala. Kung wala ang Ginoo man gid ta, mao man gid na ang realidad. Amen? Bisan pag dagko tag sweldo, natay kanang monthly salary, natay monthly income. But without God, wala gid nang tanan. Ang danger man God kung naa na tato provided natong need, naa na tay monthly provision, sometimes dili na ta kabalo mo beg sa Ginoo. Ampo lang ta nga usay ang atong prayer murag kana bitawng wala nay sincerity, wala nay gitawag nato nga kanang tinud-anay gyud ba nga pagpangayo sa Ginoo. Ngano man kay naa man gud sa ato. So karon nga gabi atong hisgutan about dimensions of prayer. Sukod sa pag-ampo, sukdanan sa pag-ampo. Adunay tulo ka H nga atong timan-an mahitungod sa dimensions of prayer. Ang dimension, bisang unsa nga butang naman gyud mga dimension, no? Naisukod, order ka, bisag TV na pila ka inches, di ba? Mo na iyahang dimension, iyahang length, iyahang width, iyahang height, iyahang breadth.
So mga dimensions na siya, different dimensions. So sa prayer pod, ang prayer nato na dimensions. So tanawon nato ning dimensions of prayer. Ini sa verse 5 of verse 6, the Bible says, and when thou prayest. So, ang Biblia, nagtudlo ka na to unsaon sa pagampo. Ingon sa pulong sa Dios, kung magampo mo, thou shalt not be as the hypocrites. Kung magampo ta, dapat magampo ta, nga dili lang tig pakaaron ingon. Unsa maning magampo nga tig pakaaron ingnon, gi-describe din hi. For they love to pray standing in the synagogues and in the streets, that they may be seen of men. Kana bitong nagampo ka nga pakitang gilas lang, that's hypocrisy prayer. Nagampo ka kay naay maayo kay kamuampo kay naay nakadungog. May kay kamuampo dinhi sa simbahan, pero ang realidad pag abot dito sa imong balay, wa ka gampo, that's hypocrisy. May kay kapaampuon in public. Kanang imuhang pulong nakahanay gyud. Magampo ka nga kana bitawng with eloquence. Ang imong mga pulong kanang mga lalong gyud kaayo, unya kanang plastada gyud kaayo. May kay kapaampuon in public. Na may ngunana nga maayo mo ampo in public. Di ba sa inyong classroom? Kinsa sa inyong classroom sa mga estudyante nga magampo, paampuon in public, na maayo mo ampo. Pero ang realidad, sa iyang personal life, inigkaon niya, di siya mampo, di siya kaon. Pero kung paampuon mo in public, maayo mo na siya ang gitawag nga hypocrites. Tigpa karon ingnon, may lang mo ampo in public. Aron makita sa tao, pakitang gilas lang ang pagampo. Pero yung sa Biblia, di na nato buhaton nga magpakita arata sa tao sa anong pagampo. Verily I say unto you, they have their reward. Naangkon na nila ilang ganti. Verse 6, but thou. So instruction sa ato. Unsa ano to pagampo? Kung magampo ta, the Bible says, when thou prayest, enter into thy closet. Kung magampo ka, sulod ka. Asa ka mo sulod? Unsa gingon sa pulong sa Ginoo? Ingon pa sa pulong sa Ginoo, sulod ngadto sa imong lawak. Adto ka sa imong kwarto. Kanya, and when thou hast shut thy door, sulod ka sa imong kwarto, isira nimo imong pultahan, and then sunod nimo nga buhaton, pray to the Father which is in secret. Magampo ka sa imong amahan nga tuwa sa sikreto. Of course, sa church, magpray ta in public, kubangan sa kadaghanan. Pero kung nag-pray ta in public, dapat na po tayo private prayer. Kana magampo ta, nga kitara, og ang Ginoo in secret, and the Father which is in secret shall reward thee openly. Kung nagaampo ka, nga sikreto sa amahan, ang amahan magaganti kanimo sa dayag. So, unang nga dimensions of prayer, number 1, this is verse 5 ug verse 6 ato makita, prayer in the hidden place. Yung ba sa pulong sa Ginoo, enter into thy closet. So muna ang unang dimension sa prayer. Prayer in the hidden place. Pag-ampo sa tago nga dapit. Na ba kay prayer room? Na ba kay room specific for prayer? Na ay mga balay nga na sila'y prayer room. Hinunduman ako si Sir Daniel. Nasa attic, ika-third floor, sa iyang balay de San Simon. Prayer room niya. Nakakita kong salida, kalimot ko sa title ito ng salida, na siya ay prayer room. War room daw, war room. Ingon niya, tanan nga nahitabo sa akong kinabuhi, diri na nahitabo sa akong prayer room. Nahatag na sa Ginoo akong desire, it started here. Sa pagluhod o pagpakaluoy at ubangan sa Ginoo. So dapat yun sa pulong sa Ginoo, enter into the closet. So prayer in the hidden place. Magampo ta sa dapit nga tago. Di ta magpakita, di ta magpadayag.
magtuon ta og ampo in secret. Kana bitang walay lain na kabalo ang Ginoo ra, kay kung Ginoo ra nakabalo, i-reward ka niya openly. Pray in secret. So muna ang unang dimensions of prayer. Prayer in the hidden place. Nga di ka makitaan sa imong asawa, di ka makitaan sa imong anak, kanang ikaw ra gyud ug ang Ginoo. Another thing, Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse number sugod ta og basa verse number 17. 18. Praying always with all prayer. Verses 10 hangtod sa 18, 17 nagahisgot ni mahitungod sa whole armor of God. Makita nato dinhi ang tibuok na hinagiban sa Dios. Nasayod ta about sa whole armor of God. And then verse 18, final, praying always with all prayer. Bisan pag nakasulob na ka sa whole armor of God, na nakay helmet, na nakay breastplate, na nakay loins girt, na nakay, ano sa pa to? Feet shod with the preparation of the gospel of peace. Bisan pag ikumpleto na nimo ang armor of God. Pero gi-remind gyapon ta pagabot sa verse 18. Praying always with all prayer. Bisan pag makakumpleto na ta og sulob. Kung walay pagampo, wa gihapoy mahitabo. So ang prayer is very important as part sa whole armor of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So dinhi makita nato prayer in the heavenly place. Primero, prayer in the hidden place. Ikaduha, prayer in the heavenly place. Pag-ampo diha sa langit nun nga dapit. Ingon pa sa atong gibasa, praying always with all prayer and supplication. Mag-ampo ta sa tanan nga pag-ampo og pagpangaliyo po. Supplication. Kabalo mo unsa nang pagpangaliyo po, that's begging. Nangaliyo po, naghangyo, nagpakiluoy. Diha sa atubangan sa atong Ginoo adunay prayer in the heavenly place. Pag-ampo sa langit nun nga dapit. Unsa man ning langit nun nga dapit, dapat na kay sa kanang gitawag nato nga imuhang secret place, imuhang gitawag nato nga specific place nga mag-ampo ka sa Ginoo. Na kay hidden place, na po kay heavenly place. Heavenly place is not in heaven. Ang heavenly place of prayer is somewhere on earth where you enter and you sa imuhang kaugalingon, imong giisip nga balaan ni nga dapit. Kini nga dapit, mao ni ang dapit nga ako mag-ampo. Sa Old Testament, naa sila gitawag nato nga Holy of Holiest. Moto siya ang heavenly place on earth, nga diin moadto ang high priest once a year. Pero dili na limited ang heavenly place on earth. Nganuman, di lang na sa high priest, we can set a heavenly place for ourselves na makapray ta sa Ginoo. So praying always with all prayer and supplication. Let's turn to Hebrews chapter 4. Muna ang dimensions of prayer in the heavenly place, in the hidden place, in the heavenly place. In Hebrews chapter 4, Hebrews chapter 4 verse number 15. The Bible says,
For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. That verse right there is very important na gaingon. Kaya ang atong labaw nga pare, yung pa sa bulong sa Ginoo, we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Kini di atong high priest. Kinsa atong high priest? The Lord Jesus Christ. Matouch day siya sa feeling of our unsa? Infirmities. Kung unsay atong kasakitan, na feel na sa atong Ginoo. Amen? Kung unsang struggle nga imong naagian sa imong kinabuhi, na feel na sa Ginoo. Una nga Kristohanon, lahi-lahi man gyud ang struggle nato, lahi-lahi man ang atong infirmities. We have John. Bag-o ra man gyud siya nag-struggle sa iyang infirmities. Lahi iya ha, lahi pud ang ato. Pero ingon sa Biblia, ang atong Ginoo na siya feeling sa ato ang infirmities. Di ba kamalipay ana nga sa atong kasakitan gibati sabna sa atong Ginoo. Amen? Na feel day niya kung unsa imong gi-feel karon. So dinhi makita nato sa verse number 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy. If Christians come boldly unto the throne of grace, what we get dito sa throne of grace, we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Makakita ka dito, makaangkon ka ito kaluoy, makita nimo ito ang grasya nga makatabang nimo panahon sa kinahanglan. Na di ay grace to help in time of need. Amen? Na grasya nga makatabang nato panahon sa panginahanglan. Naman gyud panginahanglan nga usahay di na gyud ma-meet nato personally, nga bisan ang tao dili makamit sa atong need which no other one nga makamit, makahimo sa pag-meet ana nga need. Ang ato ra gyung langit nun nga amahan. Amen? If we come boldly unto the throne of grace. The Bible says, let us therefore come boldly unto the throne of grace. So we have prayer in the holy place. We have a hidden place to pray, a heavenly place to pray, and a holy place to pray. Balaan nga dapit nga atong ginaampuan. I don't want you to think that church is the holy place to pray. Kaya usually, mo ginahuna-huna sa mga simbahan, magkamputa. Prayer can be done. You can set apart a holy place in your home to pray. Dili lang kay sa church. Bisan sa imong balay, bisan inside your car. Dili pwede mag-allow ka dinhi og any music. Kini nga place walay bata magdagandagan ani, ako ning gi-set apart for my prayer life. So holy place. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Duol ta sa trono sa grasya sa Dios. So mao na siya ang dimensions of prayer na atong ampuan. The hidden place, the heavenly place, and the holy place. Dapat magahin gyud ta og place to pray. Amen? Sa imong balay, na kay special place. Di ba? Kung estudyante ka, ako ning study room. Sa mga businessmen, mao ni akong opisina. Di ba? Na sila yung opisina? Sa Kristohanon po dapat magbutang ka og place somewhere. This is a holy place. This is a hidden place. This is a heavenly place. Ako ning igahin. Ini nga dapit ludhanan nako ni. Dinhi ko magampo. So sa inyong balay, pwede ka magbutangan ang nga dapit to pray for your children. I-pray nimo ang education sa imong children. I-pray nimo ang future sa imong children. I-pray nimo imong business. I-pray nimo imong family. I-pray nimo imong unsaved loved ones. Daggahan kayong butang
nga dapat nato iampo. Pero kung mag-ampo ta sa atong prayer life, 5 minutes, okay na. Dali ra ta mahuman. Okay ra man ang dali ra ta mahuman sa pag-ampo. Pero dapat magahin gyud og time sa prayer. Amen? Di gyud nato i-take for granted nga okay na to. Ayaw. Kaysa libro sa Colossians, na itaw din nga nag-labor in prayer, naghago gyud sa pag-ampo. So kita pod Kristohanon, manhita simbahan, magahin ta og time sa pag-ampo, bisan sa inyong balay, magahin mo og time dapit nga makaampo mo. So mo na siya ang tulo ka H. We have the hidden place, heavenly place, and the holy place to pray. Let's sing a hymn. Ngayon tanan sa pagtindog, it's all stand. Mag-awit ta, closing hymn. (497) 497. When I can read my title clear. 497. Verse 1, sing. When I can read my title clear to mansions in the skies, I'll bid farewell to every fear, wipe my weeping eyes, and wipe my weeping eyes, and wipe weeping eyes, bid farewell every, and wipe my weeping eyes. Verse 4, there shall I my weary soul in seas of heaven rest, and not a wave troubled roll across my peaceful breast, across my peace breast, and not a wave of trouble roll across my peaceful breast. Let's pray. Langit nun, gamhanan, may mayaon na mo ngamahan. Ginoo, salamat sa mga pulong. Nag-remind ka na mo sa imong mga anak, Ginoo, about a time of prayer, Ginoo, about the hidden place, the heavenly place, and the holy place to pray. Lord, akong pag-ampo, Amahan, nga ang Kristohanon magahingyod og time sa pag-ampo sa ilang pamilya, sa ilaha, Ginoo, nga panginabuhian, magahingyod og time, Ginoo, og prayer. Tabangi mi, Lord, nga tinud-anay ang among pag-ampo, not as the hypocrites are, apan amo ning buhaton in secret, Ginoo. Kaya nag-ingon kasi ang pulong that the Father which sit us in secret will reward us openly. Bisan pa, Ginoo, sa among pag-uli karong gabi, keep us safe, O Dios, makaabot mi sa matagusan namong kabalay nga safety. Ukawa mi og maamahan, may kadasig, may kalipay sa pagbuhat sa mga buluhaton, nga mong gihatag ka namong i-bless, Ginoo, ang mga trabaho, panginabuhian sa mga Kristohanon. Tabangi mi, Lord, among isalig, ang tananda kanimo, ubad sa pagpasalamat, ug paglaom nga mo ning madawat, pinagis pa ni Jesus. Amen. Ayong gabi sa tanan. Tuman, chance.